Talagang gustong-gusto niyang ipatato yung portrait ng yumao niyang ate. Kaya kahit na malayo yung pinanggalingan niya, dumayo talaga sila dito sa lugar. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Magmula sa lugar ng Cavite, maaga nakarating yung ating client dito sa shop. Kaya eto, nire-ready na natin yung design na ipapagawa niya. So yan, nagprint tayo ng portrait ng kanyang minamahal na ate. Magkakaibang size po yan. So pipili tayo dyan kung anong size yung babagay dun sa part na paglalagyan ng portrait na ipapagawa niya. I-share ko nga lang din pala, bago dumating yung schedule namin ngayon, nagkaroon ng gas-gas si client sa balat. Ayan, kung makikita nyo. Nakalmot yata daw yan ng pusa before yung schedule namin. Kaya chinag ko mabuti kung ililipat pa ba namin yung pwesto. Pero sa tingin ko mababaw lang talaga yung pagkakasugat sa kanya, kaya tinuloy na namin. Siya nga pala si Sir Cesar ng Cavite City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Sa ganitong sukat ng portrait, ang mga gamit natin size ng needle 3RL, 9M1, 15M1 at saka 15RM. Dito sa buhok, 9M1 yung ginamit natin. Depende po sa mga detalye ng buhok kung anong size ng magnum yung gagamitin natin. Tapos yung kinulay natin dito, meron tayong solid black. Tapos itong hinahagod natin is dark brown. Mamaya po, magkokombinasyon tayo dyan ng caramel. Dahil yun po yung nakikita natin dun sa design na ginagaya natin. Dito sa part na to, 15 magnum na po yung gamit natin kasi mas malapad na po yung detalye dito sa part na to. Bale, ito na po yung caramel. Siya po yung parang pinaka-highlight dun sa buhok nung portrait na ginagawa natin. Siguro kung meron pa akong mas light na available na kulay dito sa caramel na ginagamit ko, baka yun po yung ginamit ko kasi dito medyo matapang yung pagka-caramel na gamit ko kaysa dun sa kinokopya ko. So hindi naman din kasi nalalayo, kaya ito na lang din po yung ginamit ko. Itong ibang part din sa leg, ginamitan ko rin siya ng caramel base dun sa kulay na ginagaya natin. Kung wala naman po kayong available na mga ganitong klaseng kulay, pwede po tayong mag-mix. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang kulay para makabuo tayo ng mga caramel o yung mga skin tone o flesh tone na kulay. Ang magagawa po natin yan sa pamamagitan ng mga primary color. Pwede tayong mag-mix para makuha natin yung mga kulay na hinahanap ng isang design. Gawin natin yung pag-mix na yun kung talaga kinakailangan, pero kung hindi naman, mas maigi na bumili tayo ng mga ready na kulay. Dito sa labi niya, ang gamit nating size ng needle 9 magnum. Tapos yung kulay na ginamit natin, gumamit tayo ng dark magenta at saka ng light magenta. Tapos mix ng medium skin tone at saka light magenta. Dito dahil dun sa ginagaya natin na reference, sobrang light nung pagkakakulay dun sa mukha niya. So yung pinaka light flesh tone na meron tayo, minix pa natin sa white para mas lalo siya mag light. So yun yung ginagamit natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo, parang puti lang siya pero may mix po yan ng light skin tone. Tapos 15 round magnum yung ginamit natin, o 15RM o 15cm o curved magnum minsan kung tawagin. Dito sa kulay ng ilong niya, meron na tayo na unang brown dyan. Iba po yung dark brown tsaka yung brown tsaka yung medium brown. Tapos merong light skin tone, merong light flesh tone, tapos merong medium flesh tone tayong kinulay dyan sa mga part ng ilong na yan. Tapos mamaya mag-highlight tayo ng konti base doon sa kinokopya natin. So andito na tayo sa part nung gas-gas kanina. Medyo hinay-hinay lang yung paghagod natin. Tinitignan natin kung magre-react yung gas-gas, pero mukhang wala namang naging problema at saka maganda yung resulta. At yun, maraming salamat sa panonood. Nakagawa na naman tayo ng mixing tutorial. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads sa Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.